Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin no, ang isang balita mula sa channel ni Melbs Castle. Alright, no, sabi nga po niya dito mga kababayan, no, Marcoleta. Sabi nga po, no, wag kayo tanga. Walang West Philippine Sea, fake news yan. South China Sea yan, sa China yan, no? Sa China daw po mga kababayan, ayon po, no, dito kay Congressman Marcoleta, yan daw pong West Philippine Sea, no? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Kayo ba sang-ayon mga kababayan na yung West Philippine Sea ay sa China po, no? I-comment down nyo po dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads, reaction videos natin, no? Yun nga po mga kababayan, no, sinasabi nga po neto ni Congressman Marcoleta na yan daw pong West Philippine Sea hindi daw po West Philippine Sea yan. Wala daw pong West Philippine Sea mga kababayan. Okay? Pero no, ayon po sa kautusan, no, yan pong number 29 ni Benigno Aquino, no, Junior, no, ni Pangulong Noynoy Aquino. Mga kababayan, order number 29 po ata yan, no, kung di ako nagkakamali. Yan po pinangalan ng West Philippine Sea. No, at yan po base po no sa presidential decree, kung di ako nagkakamali rin, correct me if I'm wrong, no, 1599 something, no, during panahon naman po yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayan, nagkamali tuloy tayo, no. Dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yan pong exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang nangyari po kasi diyan, no, base po sa aking pagkakaalam, no, yan pong exclusive economic zone pinalitan po, no, ng pangalang West Philippine Sea para ma-declare natin o maihiwalay natin, no, yan pong ating EEC diyan po sa tinatawag na South China Sea. Okay, so nilagyan po yan ng pangalan, no, ng Pilipinas. Kaya meron pong nag-exist na West Philippine Sea dahil nga po doon po sa EEC, 'di ba? So pinangalanan lang natin, 'di ba? So yun po yun. Kaya nagkaroon po ng West Philippine Sea at yan naman po ay pinagtibay din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Okay, so alamin natin mga kababayan, etong balita na to mula sa channel ni Melbs Castle. Okay, let's go. Wag na wag kayong boboto ng pro-Chinese politician. Bakit? Naniniwala ba kayo na itong si Congressman Marcoleta ay isa pong pro-China mga kababayan? I-comment down nyo dyan sa ibaba, alright? Sobrang nakakahiya kasi ng ginawang pahayag nitong si Representative Dante Marcoleta. Pro-China. Dito sinabi na wala naman daw talagang West Philippine Sea. Hindi daw sa Pilipinas yan, kundi sa China yan at ang tawag dyan ay South China Sea. Okay, so sa China daw po, no, yung West Philippine Sea at ang tawag daw po dyan ay South China Sea. So, pero sino bang nagmamay-ari dyan, no? Under po sa UNCLOS, yan po ay exclusive economic zone ng Pilipinas, di ba? Partida, tatakbo pa yung senador ha. Papaano na lang pag nanalo yan? Iboboto nyo po ba yan mga kababayan? No? I-comment down nyo dyan sa ibaba. Papabayaan na lang ba nila ang Philippine Coast Guard na mas buwis buhay doon? Papabayaan na lang yung mangingisdang Pilipinong binobomba ng water cannon doon? Hindi naman daw kasi talaga sa atin yan, kundi sa China talaga yan. So parang pinamimigay na niya sa China yung exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama ba yung aking pagkakaintindi? So parang wala siyang pakialam, no? Kung yan po nagbubuwis ng buhay yung ating mga Philippine Coast Guard dyan at binobomba ng water cannon, no? Yung ating mga barko. So parang wala siyang pakialam doon. Base po doon sa kanyang statement dito. Tama po ba? No, i-comment down niyo dyan sa ibaba. Itigil na daw ng Pilipinas ang salitang West Philippine Sea dahil South China Sea naman daw talaga ang tawag dyan. Pero yan po ay exclusive economic zone at pinalitan po yan, no? Yung pangalan na yan bilang West Philippine Sea para may pagkakakilanlan po.
'Di ba? So parang bumili ka ng lupa, 'di ba? So anong tawag na sa lupa na 'yon? Lupa. 'Di ba? Bakanting lote. Okay? So para magkaroon ng pangalan 'yon, binayaran mo, nilagyan mo ng titulo, 'di ba? So malilipat 'yon sa pangalan mo. 'Di ba? Lupa ni letter A, parang ganon. 'Di ba? Kiniklaim lang daw to ng Pilipinas pero wala daw tayong karapatan dyan. Tama naman yan. We have to Hindi yan basta kiniklaim ng Pilipinas. No, yan po ay inaward sa Pilipinas ng UNCLOS dahil may karapatan po tayo. No? Sinasabi po ng UNCLOS yun. Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May karapatan po tayo dyan. Hindi lang basta ikiniklaim po ng Pilipinas yan. 'Di ba? Ang nagki-claim po diyan na kanila yan ay etong bansang China. 'Di ba? Malinaw na malinaw eh. 'Di ba? Na yung China ang nagki-claim diyan po sa EEZ ng Pilipinas. 'Di ba? enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin. Ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, ha? Okay, so parang hindi niya ba ina-acknowledge yung pong presidential decree dyan po sa exclusive economic zone na yan? Hindi rin ba niya ina-acknowledge, mga kababayan, yung pong ginawa ng dating Pangulong Noynoy Aquino na kung saan pinangalanan po yung West Philippine Sea? Parang nababaliwala po yun, no? There is nothing as West Philippine Sea. There is nothing or not as West Philippine Sea daw. So parang sinasabi niya dito walang West Philippine Sea. 'Di ba? Payag ba kayo na wala daw pong West Philippine Sea, mga kababayan? Wala po yun. That is Wala a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Tama The naman. complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi, So, payag ba siya, no, na i-claim na lang yung EEZ ng Pilipinas, i-claim na lang ng China? Parang ganon. No? Boboto ba kayo ng ganyan, mga kababayan, na kung saan, no, tila mas pumapabor, no, sa pag-claim ng China diyan po sa EEZ ng Pilipinas o diyan po sa West Philippine Sea? 'Di ba? Paano na pag nakaupo na po 'yan? 'Di ba? sabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive. Kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na, we are all So, ibig sabihin ba niya dito, mga kababayan, hanggang simula sa panahon ni Benigno Aquino Jr. o ni Noynoy, no, mga kababayan, no, pinagdololo ko na yung sambayan ng Pilipino. Parang ganun ba? No? Kay Gloria Macapagal Arroyo at yung mga nakalipas na administrasyon, ganun ba? So, babaliwalain na lang ba natin yung mga yan? Ibibigay na lang ba natin sa China yan? No, yung ating EEZ, yung West Philippine Sea? Ibibigay na lang ba natin sa kanila dahil kiniklaim nila yan? Ganun ba? Ganun ba yung ibig sabihin dito ni Marcoleta? Mga kababayan, papayag ba kayo ng ganun? No? payments dito po sa panig ng South China Sea. Huwag daw tayong magpakalat ng fake news sa buong Pilipinas na may West Philippine Sea daw. Tanggapin na daw natin ang katotohanan ng hindi teritoryo ng Pilipinas ang parteng yan sa South China Sea. Kawawa talaga pag nanalo to sa pagkasenador. Tama. Wala nang papangisdaan ng mga Pilipino fishermen. Tama yun, exactly. No, tama yung sinabi dito ni Melvs Castle. Bakit? Kasi pag binitawan natin yan, mga kababayan, national threat, isa sa mga magiging concern natin dyan. Bakit kamo? Sobrang lapit nila. No? At kung may gagawin sila, mga kababayan, dyan po sa karagatan na yan, wala tayong magagawa. Okay?
sa sobrang lalaki ng mga barko ng China dyan. No, ngayon nga lang wala na tayong magawa eh. What more? No, kung pababayaan na lang natin na ganyan, no, na kung ito si Marcoleta, no, naisip ko lang, no, na kung siya ay mananalong senador at magpupush siya ng batas na ganyan, na alisin, no, yung salitang West Philippine Sea, no, alisin po 'yan, 'di ba? Eh paano na yung mga kababayan nating mangingisda diyan? Kawawa, 'di ba? Mawawalan na ng kabuhayan, 'di ba? Parang inalisan niya ng karapatang mabuhay, no, etong mga kababayan nating mangingisda na umaasa, no, ng kanilang kabuhayan diyan po sa EEZ na yan o diyan po sa West Philippine Sea. Dahil sinasabi nga po niya dito, no, na pagkaganyan po yung sa pagkakaintindi ko, no, sa ganyang klaseng statement, mga kababayan, pag sinabi niyang walang West Philippine Sea, ano yung pinaglalaban natin? Fake news yan, no? Huwag kayong maniwala sa West Philippine Sea na yan. So, mababaliwala, di ba? Mababaliwala. No, so, siguro mas maganda kung sinabi niya na yung EEZ po niyan o yung West Philippine Sea na yan, yan yung EEZ, no, ng Pilipinas, pinangalanan lang, no, na West Philippine Sea. So mas klaro, mas malinaw. At least nandun pa rin, no, yung concern mo. Pinaliwanag mo lang na yung West Philippine Sea at yung EEZ ng Pilipinas, no, iisa. Okay, so may karapatan pa rin tayo, no, doon po sa lugar na yon. Kaya lang yan naging West Philippine Sea, no, para magkaroon ng eksaktong pangalan yan pong lugar na yan. Parang yan South China Sea, di ba? Kiniklaim ng China yan, nilagyan nila ng pangalan, no, yung South China Sea na yan. Kaya nga naging South China Sea yan eh, di ba? Tapos nagkaroon pa ng mga dash line na yan ng China dyan, no, kasi yun nga yung kiniklaim nila, di ba? Maraming mangingisdang mawawalan ng mga hanap buhay. Exactly. Ano po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the of the South China Sea. Oh, What is diba? Hindi niya ina-accept yung West Philippine Sea. Ang ina-accept niya is yung South China Sea, mga kababayan. No, yun yung pinagdidiinan niya dito kung mapapansin ninyo, no? the South China Sea? Di mo ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon. Biktima talaga yung kababayan natin pagka yan po ibinigay natin sa China. No, at hindi natin ibinigay, no, sa mga kababayan natin na dapat makikinabang, no, diyan po sa West Philippine Sea o diyan po sa ating EEZ. 'Di ba? Mas magandang ganun, ipaliwanag, no? Hindi yung sasabihin mo na hindi po yan West Philippine Sea, South China Sea yan. 'Di ba? So parang inaccept mo, no, na yan ay pag-aari ng China dahil nga sinasabi ng China na yung South China Sea ay kanila. No, so parang pumapayag ka na pag tinawag mong South China Sea yan, pag-aari ng China yan. Ganun yun. 'Di ba? Yun na rin yung i-claim ng China. Kasi sinabi mo no, hindi West Philippine Sea yan, South China Sea yan. Okay. Alam mo naman ng China, tuso yung mga yan. 'Di ba? Okay. So inaccept ninyo na South China Sea yan. O di sa amin yan, sa China yan. Wala karapatan ng Pilipinas diyan. Ganun lalabas yan. 'Di ba? Klaro, malinaw. 'Di ba? Hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po alam ng sambayan ng Pilipino kung ano yung ino-occupy ng China at yan po yung EEZ ng Pilipinas at yung mga isla, no, na noon pa sa atin na noon pa ay nasa Pilipinas na. Yan yung mga kiniklaim ng China. 'Di ba? territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. Anong masasabi nyo dito? Yan, mga kababayan, no? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, di ba? Nakakatawa lang isipin, no, na meron tayong mga mambabatas, no, na ganito mag-isip.
'di ba? Imbis na kumampi ka sa Pilipinas, tila mas kinakampihan mo yung China, no? Doon sa kanilang pagki-claim, no? Diyan po sa South China Sea na yan, o diyan sa West Philippines Sea na yan, o diyan po sa EEZ ng Pilipinas, 'di ba? Ang sakit nun, no? Na sambayanan ng nagboto, no, dito sa mambabatas na to. Tapos ganun, no, yung kanyang thinking, 'di ba? So kayo, iboboto nyo pa po ba yan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Ulitin lang po natin, disclaimer, na ang ating mga sinasabi dito ay pawang mga opinion lamang at baka ipatawag po tayo bigla sa Kongreso. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mops, Sid Sumbobs TV. Peace and out.